Master. Aalis na po ako ngayon, Master. Ang ipinagkatiwala ko sa iyong gawain. Bawiin mo ang kalahati ng mga tala ng Jian. Bago mo iyon makuha, huwag mong ipapaalam kahit kanino. Tatandaan ko po, Master. Hindi sapat ang basta tandaan lang. Kapag nakalimutan mo ang utos kong ito, mawawala ng saysay ang pagkamatay ng tatay mo. Master. Mag-iingat po kayo. Ako si Lu Qingkai. 3 taon na ang nakalipas. Inako ko ang kasalanan para sa tinatawag kong stepsister, para makulong sa kasalanan niya, at naging itinakwil na anak ng pamilya Lu. Noong panahong iyon 20 taong gulang pa lang ako. Nang makalabas ako sa kulungan, nagtayo ako ng maliit na pwesto ng herbal food sa timog ng lungsod, habang naghahanap buhay, at kasabay nito, naghihintay ng balita tungkol sa tala-arawan. King! Siguradong nahirapan ka nitong nakaraang 3 taon. Upo ka muna, upo ka. Ikukuha ka ni ate ng tubig. Huwag na akong ikuha ng tubig. Diretsuhin mo na ako. Ano ba naman ang sinasabi mo na yan? Pinapauwi ka lang ni mama. Hindi ba pwedeng gusto ka lang niyang kumustahin at alalahanin? Yung mga tiniis mo nitong nakaraang 3 taon. Naaalala lahat yan ni mama. Kaya si mama ay nag-ayos para sa iyo ng isang magandang mapapangasawa. Sa pamilya Shen, kapag nagpakasal ka doon, hindi mo na kailangang mag-alala sa pagkain at damit habang buhay. Yung panganay na senyorito. Nakahiga lang ba siya ngayon? Pampaswerteng kasal. Anong chongsi-chongsi na pinagsasabi mo dyan? Mahina lang naman ang katawan niya, at kailangan lang ng mag-aalaga. Kung napakagandang pagkakataon naman pala yan para magpakasal, bakit hindi si Manman ang papuntahin mo? Noong 3 taon na wala ka rito, engaged na si Manman, at saka, para sa iyo naman talaga ang karangyaan na yan. Bilang nakatatandang kapatid mo siya, paano naman niya agawin sa'yo yan? Sige, papayag akong magpakasal. Sa isang kondisyon, ang kalahating bahagi na iniwan ng tatay ko, ang manuskrito ng Jian. Ibalik mo sa akin. Sabi ng master ko. Ang tanging formula para malunasan ang laso na kinglingsan, ay nasa manuskrito lang na iyon. Itinaya ng tatay ko ang buhay niya para lang maiwan yan. Kaya siguradong hindi lang basta libro ng medisina yan. Anong manuskrito? Isang lumang aklat lang yan, at talaga namang hinahanap-hanap mo pa rin. Noong ipinagkatiwala ako ng aking ina, sa iyo noon. Ang manuskritong yan at ako, ay magkasamang pumasok sa bahay na ito. Nasaan na iyon? Walang hiya kang bata ka. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Pupunitin ko talaga yung bibig mo. Noong ibinenta mo ako 3 taon na ang nakalipas, hindi ako lumaban o sumagot sa'yo. Pero 3 taon na ang nakalipas noon. Ang manuskrito, nasaan? Gusto mo ba talaga? CJ, sasabihin ko sa'yo. Matagal nang nawala ang manuskritong iyan. Noong 2 taon mo sa kulungan, gipit na gipit ang pamilya natin sa pera. Ibinenta ko na sa bumibili ng mga lumang gamit. Sinong tumanggap nito? Hindi ko alam, at hindi ko na rin pinag-abalahang alalahanin. Nawala na naman ang bakas. 8,000 piso. Buhay ng tatay ko yan. Ibinenta lang sa halagang 8,000 piso. Ayos lang. Dealer ng segunda mano, tindahan ng lumang libro. Iisa-isahin kong imbestigahan ang bawat bakas. Hanggat nasa mundo pa ang mga sulat na yan, mahahanap ko rin yan. Ma, dumating na ang kotse ng pamilya Shen. Naghihintay sila sa labas. Pakakasalan mo ba o hindi? Magdesisyon ka na nga ng mabilis. Ang kasalang ito sa pamilya Shen, papayag ako. Para na ring pambayad ko sa pamilya Lu ninyo, para sa pagkain ko sa mga nakalipas na taon. Simula ngayon, ako at ang pamilya Lu, ay wala ng anumang ugnayan. Isang dating bilanggo lang naman, hindi ko alam kung bakit napakayabang niya. Kung hindi lang dahil sa 600,000 piso na kailangan natin, sino bang may gustong makasalamuha ang tulad niya? Mr. Shen, Mrs. Shen, pasensya na talaga. 40 taon na akong nanggagamot. Ang sakit ng panganay na anak. Hindi magising-gising. Pero, nagpatulong na ako sa iba na magtanong-tanong tungkol sa kinaroroonan ni Ginoong Xinglin. Siya ang pinakasikat noon.
Pinakamahusay na manggagamot sa buong bansa. Kung mapapakiusapan natin siyang pumunta rito, baka may pag-asa pa. Kapag may balita na, agad ko kayong sasabihan. Ginoong Xingling. Pangalan ng maestro ko yan. Ikaw pala ang ipinadala ng pamilyang Lu, ang pampaswerteng nobya. Balita ko kakalaya mo lang sa kulungan. Ang lakas din ng loob ng pamilyang Lu. Kumuha sila sa atin ng 600,000 piso, at talagang naglakas loob silang magpadala ng isang dating bilanggo rito sa atin. Akala ba talaga nila nawalan na ng kapangyarihan ang pangalawang pamilya ng mga he? Kahit anong klaseng basura na lang, ay ipinapasok dito sa pamamahay natin. Tama na yan. Importante ang gagawin natin ngayon. Manahimik ka muna. Mukhang maayos naman. Maganda ang tindig at mukha. Mabuti ang mga mata. Bagay siya kay Wanli. King! Ngayong pumasok ka na sa pamilyang Shen. Pamilya na tayo. Huwag ka nang mahiya. Mang Ziu, kunin mo ang mga dokumento at litrato nilang dalawa, at asikasuhin mo na ang kasal. Ngayong araw na mismo. Opo, Senyor. Kalokohan, ni hindi pa nga nakakapaghain ng tsaa tapos ikakasal na agad. Akala mo ba parang namimili lang ng paninda ang pag-aasawa? Kung ayaw mong panoorin, umakyat ka na lang sa taas at magpahinga. King! Masama lang talaga ang ugali ng nanay mo. Mas mabilis magsalita kaysa mag-isip. Huwag mo na lang seryosohin. May 200,000 piso sa card na to. Gastusin mo muna yan. Ang susing to ay para sa isang maliit na kondo sa kanlurang bahagi ng lungsod. Nakapangalan na sa iyo. Regalo ko na sa iyo bilang tatay mo. Pa, sobra-sobra naman po ito. Hindi ko po kayang tanggapin. Kunin mo ito. Magkapamilya naman tayo kaya huwag ka nang mahiya. 3 taon na. Ito ang kauna-unahang. Nakatatandang nirespeto ako bilang tao. Salamat po, Papa. Gusto ko po sanang umakyat para tingnan siya. Sige, pumunta ka na, Xiao Liu. Senyorita, panganay na senyorito, hindi pwedeng hawakan ang mga kagamitan sa loob ng kwarto. Hindi pwedeng hilahin ang mga kortina. Bawal ding galawin ang mga gamot sa tabi ng kama. Kayo po, tingnan niyo lang po siya ng saglit. Hindi ba sabi nila ay may sakit siya at halos butot balat na lang? Ang taong ito, mukhang maayos naman ang mukha. Ang tibok ng pulso na ito. Qingling San. Ito nga talaga ang Qingling San. Sabi ni Guro, napakahirap timplahin ang laso na ito, at napakabihira nito. 15 taon na ang nakalipas. Nang mawasak ang buong pamilya ko, dahil sa lason ding ito, ang naglason sa kanya, at ang sumira sa pamilya ko, ay iisang grupo lang. Sandali, tama naman na malalim ang pulso. Ang mga nalason ng Qingling San, ay may pulso na kasing lalim ng bato, pero, masyadong pantay ang pagkababa nito. Ang taong totoong kumatose, ay may bahagyang panginginig sa pulso, at pabago-bagong tibok. Pero ang pulso niya, ay tila, may pumipigil, mukhang ang aking asawa ko. Hindi siya basta-basta. Kinakain ng natitirang lason ang kanyang mga ugat. Kapag nagtagal masisira ang pinakapundasyon ng katawan niya. Siyam na karayom para tanggalin ang lason. Iligtas muna ang buhay niya. Saka na natin pag-usapan ang singilan. Ayan na. Umuurong na ang lason. Anong ginagawa mo? Huminto ka. Tumigil ka na. May tao ba riyan? Senyor. Senyora. Bilis pumunta kayo rito. Tinusok ng dating presong ito ang panganay na amo. Gusto niyang ipahamak ang panganay na amo. Napakasama mong babae. Wanli. Yanli, ayos ka lang ba? Ganito na ang lagay ng anak ko. Nakuha mo pang saktan siya ng ganyan. Sa unang araw mo pa lang dito nakuha mo ng saktan siya. Sinasabi ko na nga ba, ang mga galing sa kulungan, walang matino sa kanila. Mang Ziu, ipaalam mo sa pamilya Lu. Itong malas na ito, ibalik niyo siya sa kanila, ngayon mismo.
Bago natin malaman ang totoo, huwag muna nating husgahan ang sinuman. King! Sabihin mo kay Papa. Ano ang ginagawa mo kanina? Kailangan pa bang itanong iyan? Tinusok niya ng karayom ang anak ko. Siya ang tinatanong ko. Ginagamot ko siya. Ikaw? Marunong ka bang manggamot? May kaunting alam ako. Kalokohan. Saan mo natutunan yan? Sa mga kasamahan ko sa kulungan. Maniwala man kayo o hindi, nasa sa inyo na yan. CJ. Dahil sinabi mong gagamutin mo siya, ano ba ang sakit ni Yanli? Nalason siya. Bigla ang sakit sa utak ang naging problema ni Yanli. Iyan ang diagnosis ng Renji Hospital. Ikaw na isang babaeng galing sa kulungan. Tingin mo mas magaling ka pa kay Director Jaya. Hipag. Nabalitaan ko na kumuha kayo ng dating bilanggo para magdala ng swerte kay Yanli. Maganda naman ang kanyang mukha. Pero yung kamalasan na dala niya ay hindi maitatago. Nga pala, gusto ko lang ipaalam sa inyo. Nagdesisyon na ang matanda. Mula sa susunod na buwan, ang presidente ng kumpanya ay hahawakan na ng aming si Yanzhao. Ngayong nakaratay na si Yanli, sino pa ba ang maaasahan ng pangalawang pamilya? Hoy matandang ale! Nung bata pa ako, hinulaan na ang kapalaran ko. Sabi ng manghula, biyaya raw ako mula sa langit, at nagdadala ng swerte kahit saan magpunta. Baka maya-maya lang. Magising na siya. Napakalakas ng loob mo. Paano kung hindi siya magising? Kung hindi siya magising, bahala na kayo kung anong gagawin niyo sa akin. Nababaliw na siya. Gumagalaw. Gumagalaw ang kamay ng Young Master. Yanli. Nandito si Mama. Nandito lang si Mama. Ek. Ano nga ulit ang tinatanong mo kanina? Paano kung hindi na siya magising? Iyan ba talaga ang tinatanong mo? Ngayong umaga lang kinuha ang sertipiko ng kasal. At ngayong hapon lang din siya nagising. Sabi ng aming si Kinghe, isa siyang mapagpalang bituin mula sa langit. Saan man siya magpunta, nagdadala siya ng swerte at kasaganaan. Nga naman, nagkataon lang talaga ang lahat ng iyon. Huwag kang magdiwang ng maaga. Baka mamaya ay mawala pa sa iyo ang posisyon mo bilang Pangulo. Hipag. Mag-ingat ka sa pag-alis mo, lalo na kapag bumababa ka ng hagdan. Siguraduhin mong hindi ka madulas at mahulog. Kakagising lang ng aking anak, hayaan muna natin siyang magpahinga ng mabuti. Teka, mukhang may mali. Ang lason sa katawan niya. Nabawasan na ito ng malaki. Hindi ito dahil sa natural na proseso ng katawan, na kayang magpabawas ng lason ng ganoon kabilis. Ano ba talagang ginawa ng babaeng iyon? Sa villa ng pamilya siya. Ngayong gising na siya. Tingin ko ang moro-morong kasal na ito para sa swerte, ay dapat na ring matapos. Fang Mifeng. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Matapos mong makinabang ay basta mo na lang kaming ilalaglag. Anong ilalaglag ang sinasabi mo riyan? Nagising si Yanli dahil sa sarili niyang swerte at tadhana. At dahil din sa patnubay ng mga ninuno ng pamilyang Shen. Walang kinalaman ang babaeng iyon sa nangyari sa kanya. Si King Kai ang manugang na pinili at kinikilala ko. Kung maglalakas loob ka pang gamitin muli laban sa kanya, ang nakaraan niya sa kulungan para lang siraan siya. Nawalan na ako ng ganang kumain. Munting ginang. Sabi po ng senyorito, nagpapasalamat po siya sa pagliligtas mo sa buhay niya. May 5 milyong piso po sa loob ng card na ito. At ito naman po ang kasunduan para sa inyong diborsyo. Kailangan niyo na lang po itong pirmahan. Sa inyo na po ang pera. 6,000 tao. Bayad sa pagpapagamot. Scan. Hindi ako kukuha ng labis kahit 1 sentimo. Naniningil ako sa paggagamot.
Hindi ako tumatanggap ng limos. Bawiin mo na ang kasunduan. Kung gusto niyang makipaghiwalay, pumunta siya rito at sabihin niya mismo sa akin. Hindi siya pumirma. 6,800 lang ang tinanggap niya. Sinabi pa niya, kung gustong makipaghiwalay, kayo mismo ang pumunta para sabihin sa kanya. Tinanggihan niya ang 5 milyon. 6,800 lang ang tinanggap niya. Mabababa ang binigay ko. O sadyang ang babaeng ito ay hindi talaga pera ang habol. Ang buong nangyari. Naiintindihan ko na ng bahagya. Desperado na si Papa dahil sa sakit niya, kaya kung kani-kanino na siya lumapit. Kaya nagawa niya ang kahangalan na ito na magpakasal para lang sa swerte. Hindi naman natin kilala ang isa't isa. At maging mag-asawa. Masyadong pilit. Bago pumayag si Papa na maghiwalay tayo. Mag-asawa lang tayo sa papel. Walang pakialaman. Pwede kang makipagkita sa labas, sa ibang lalaki. Pero huwag mo silang dadalhin sa bahay. CJ. Kulang ba ang karisma ko? O sadyang ang babaeng ito ay wala talagang paki sa akin? Mahirap nang inumin ang gamot kapag lumamig na ang katawan mo. Kailangan pa ng 3 yugto ng gamutan. Senyorito, imbestigahan ang linya ng pagbili ng Kinglingsan. Hanggang sa front company na iyon, naputol na. Napakalinis ng ginawa nila. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ang pag-imbestiga. Ipagpatuloy niyo ang pag-imbestiga. Kalahating taon din akong nagpanggap. Wala akong pakialam kung magpanggap pa ako ng isa pang kalahating taon. Siya nga pala. May isa pa akong gustong ipaimbestiga. Si Lu King. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Gusto kong makita. Ang panganay ng pamilya siyang Kuya Yan Li. Nabalitaan kong gising ka na. Pagkababa ko pa lang ng eroplano, dumiretso na agad ako rito. Napakamaalalahanin mo talaga, Ana. Kung ikaw lang sana ang naging manugang ko, napakaganda sana. Nagbibiro naman kayo, tita, para magdala ng swerte kay Kuya Yan Li. Itong si ate. Malaki ang sakripisyo at pagod. Ganito na lang, ako ang taya ngayon. Sa Yunsong Club, para kay ate, maghahanda ako ng welcome dinner. Ate, unang beses mo rito sa Yunsong, di ba? Ang Liujin Hall na ito. Kahit maghintay ang mga tao ng isang taon, hindi pa rin sila makapagpa-reserve. Isang pribadong kwarto lang naman yan. Wala namang espesyal doon. Masyadong mataas ang standards ni ate. Kahit ang Liujin Hall ay minamaliit niya. Hiyang-hiya naman ako sa kanya. Nagmamayabang na naman siya rito. Kung hindi pa nakakapunta, aminin na lang. Walang nakakahiya doon. Meron ba kayo rito, nang nakatagong? Saan na inimbak ng 50 taon? Meron po. Isang 50 taon ng inimbak na white tea cake. Kaya lang, pagdating sa presyo. Huwag kang mag-alala. Libre ko ngayon. Sige lang, order lang kayo. Sige, 2 piraso nga. Tikman natin. Dalawang piraso. Allowance ko na yan para sa kalahating taon. Mga madam at sir, ang total po ay 288,000. Ana, inatak ng low blood sugar. Dali, ganyan na ang lagay ni Ana. Itong bill. Siyempre si ate ang dapat magbayad. Naku, ano nang gagawin natin? King! Baka naman, ikaw muna ang mag-abono. Hindi kailangang magmadali. Itong sakit niya, kaya kong gamutin. Noong nasa kulungan ako, may natutunan akong paraan sa master ko. Teknik para pampagising. Isang tusok lang. Siguradong gising agad siya. Aray! Ano yung tumusok sa akin? Gising na siya. Mabuti naman at gising na siya. Manager, siya ang magbabayad. O di magbabayad ako. Barya lang sa akin ang 280,000. Akala niyo ba hindi ko kayang bayaran yan?
Kayo po ba si Dr. Lu? Sino ka? 2 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng kakaibang sakit ang nanay ko. Walang doktor sa buong lungsod ang nangahas na gamutin siya. Ang doktor sa kulungan na si Ginoong Cheng, ang nagpahatid ng isang reseta, at ang nakasulat sa pirma ay estudyante, Lu Qingkei. Ang buhay ng nanay ko, ay kayo ang nagligtas. Ang bill na to, ay libre na sa Yunsong, kapag ang aking tagapagligtas ay pumunta rito. Laging libre na ito habang buhay. Anong karapatan mo? Nai-swipe ko na ang card ko. Ibabalik ko na lang sa'yo. At para naman kay Miss Kiao, na nagtangkang mag-set up sa aking tagapagligtas. Sa listahan ng mga miyembro ng Yunsong, simula ngayon ay tanggal ka na. Sa kwarto ni Shayan Li. Senyorito, kanina sa may Yunsong Club, ay nakuha po lahat sa video. Ipinadala ko na po ang video sa inyo. Medyo nakaka-interes ah. Sa villa ng mga siya. Libre na sa Yunsong. Tinanggal sa listahan ang anak ng mga Kiao. Isang tusok lang ng karayom, ay bigla na lang siyang nagising. Nakita mo ba iyon? Tapos kung tawagin mo siya ay dating preso pa rin. Parang bulag na pusa lang na nakatagpo ng 3 daga. Baka kung anong klaseng pandaraya ang ginawa niya. Sige, 3 daga nga. E di ang buhay pala ni Yan Li, ay dahil lang din sa 3 daga na iyon. May pinapakulo ang sabaw mamayang gabi. Tanungin mo siya kung gusto niyang humigo. Senyorito, ang plano ni Miss Kiao ay biglaan lang naman, kaya hindi iyon ganoon kalaki. Pero ang President Guna iyon ng Yunsong, ang record ng pagkakasakit ng kanyang ina 2 taon na ang nakakaraan, ay talagang dumaan niya sa klinika ng bilangguan. Ibig sabihin lang niyan, hindi lang iisang tao ang nailigtas niya noong nasa kulungan pa siya. Sa ngayon ay 7 na ang nahanap natin. At silang lahat ay may matataas na posisyon sa iba't ibang larangan. Kahit saan pa siya magpunta, ay laging may mga taong handang magbayad ng utang na loob sa kanya. Mas magagamit ito kaysa sa pera. Mansyon ng mga Shen. Qinghe, nandito si Mama para bisitahin ka. Hindi ka naman pupunta rito kung wala kang kailangan. Sakto nga ang dating namin. Aking hipag, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Ganoon kasi iyon. Ang pondo ng kumpanya ko, isang huling hakbang na lang ang kulang. Sabi ng bangko, kapag may miyembro ng pamilyang Shen na magsisilbing garantor, agad nilang ilalabas ang 3 milyon. At ano naman ang pakialam ko riyan? Ikaw na ang senyorita ng pamilyang Shen ngayon. Pipirma ka lang naman. Pamilya naman tayo kaya huwag ka nang mahiya. Kapatid ko. Ang kasal ko, nakadepende sa kumpanya ni Zikiang. Hindi mo naman siguro hahayaang masira ito, di ba? Mansyon ng mga Shen, noong 3 taon akong nakulong. Kayo bilang isang pamilya, talagang hindi niyo ako itinuring na kapamilya noon. Lu Qing, huwag kang magmalaki. Ako ang nagpalaki sa iyo kaya utang mo sa akin ang buhay mo. Ano naman ang masama sa pagpirma lang? Aking hipag, huwag kang magsalita ng tapos. Umako ka ng kasalanan ng iba, at nakulong ka pa. Siguradong walang alam ang pamilyang Shen tungkol dito. Paano kung kami ay, hindi sinasadyang, ipagkalat ito? Sa oras na mangyari iyon ang posisyon mo bilang senyorita, ay hindi na magiging ligtas. Tapos ka na bang magsalita? Pinagbabantaan mo ba ako gamit ang nakaraan ko sa kulungan? Para pilitin akong pumirma bilang guarantor. Ang mga salitang iyan, sabihin mo ulit, kahit 10 beses ko pang sabihin ayos lang sa akin. Pirmahan mo na, hindi pa rin pipirmahan. Ayos na. Kumpleto na. Law firm. Pinapirma ako ng pamilya ko 3 taon na ang nakalipas. Kasunduan sa kompensasyon, nangakong magbibigay ng 1,200,000. 3 taon. Kahit 1 sentimo walang ibinigay, hindi nakasulat sa kasunduan ang dahilan. Ang nakasulat lang, kompensasyon sa loob ng pamilya, masyado silang tuso.
Kayang patunayan ng papel na ito, na may utang sila sa akin. Walang ibang mapapatunayan to. Ito ang voice recording ngayong araw. Binabantaan nila akong ipakulong. Pinipilit nila akong pumirma sa joint guarantee. 7 minuto at 41 segundo. Walang nakaligtaang kahit isang salita. Attempted extortion. Hiwalay na kaso. Para naman sa kasong sibil, prinsipal na 1,200,000. Dagdag pa ang 3 taon ng multa sa paglabag sa kasunduan. 1,800,000. Miss Lu, ang kasong ito, panalo na to. Sala ng pamilya Lu. Magbayad ng 1,800,000 bilang danyos, at kailangan pang humingi ng tawad sa dyaryo. 50,000 lang ang pinakamataas na ibabayad namin. 1,800,000. Kahit kulang ng 1 sentimo, magkita tayo sa korte. Paalala lang pala. Ang recording ng panginikil na iyon, sapat na para makulong si Mr. Gao ng 2 taon. Magbabayad kami, babayaran namin, maglalathala kami sa dyaryo. Ilalathala namin lahat. Isang 1,800,000. Ang perang pampalibing ko. Mas mabuting ipagdasal mo na ang nangyari noon ay hindi na kailanman mabubungkal pa. Shen Group. Pangalawa, ngayon ang pulong ng board. Isinama mo pa pati ang taong galing sa kulungan. Kapag may nabunyag na lihim, kaya mo ba itong panagutan? King K ay ang legal na asawa ni Yan Li. Kaya bahagi na rin siya ng pamilya Shen. Karapat-dapat ba siya? Tama na iyan. Akala niyo ba palengke ito? 1 taon na ang nakalipas ng sabihin ko. Kung sino ang makakakuha ng pakikipagtulungan sa Few Capital, siyang magiging bagong presidente. Sa nakalipas na taong ito, 37 beses na pumunta si Yan Zhao sa Few Capital. Kahit hindi pa ito formal na napipirmahan, siya naman ang naglatag ng pundasyon nito. Nakapagpasya na ako. Ang posisyon ng presidente ay ipapasa kay Yan Zhao. Walang pagtutol. Sumasang-ayon ako. Pasensya na sa pagiging tapat ko. Ama, ang kakayahan mong pumili ng tagapagmana ay hindi ganoong kahusay. Ang laro sa Jisheng Pharmaceutical ay hindi niya kayang hawakan. Ang isang batang estranghero ay nangangahas na lumaban sa atin. Mga gwardiya, paalisin niyo siya. Chairman, dumating na si Secretary Bai ng Few Capital. May mahalaga raw siyang sasabihin na kailangang pag-usapan ng personal. Shen Group. Isang karangalan na makasama ka rito, Sekretaryo Bai. Pasensya na kung hindi kita agad na salubong. Masyado kayong mapagkumbaba tagapangulong Shen. May ipinapasabing mensahe si Binibining Few tungkol sa pakikipagtulungan sa Jisheng Pharmaceutical. Ang pamilyang Fu ay kay Ginang Luking kailamang makikipag-ugnayan. Ang lahat ng mga susunod na transaksyon ay pamamahalaan na ng buo ni Ginang Lu. Siyempre kung nahihirapan kayo rito tagapangulong Shen, maaari nyo naman itong tanggihan. Sasabihin ko lang sa kanya ang totoo. Walang problema, hindi kami nahihirapan. Kinghi ang pakikipagtulungan sa pamilyang Few, ay ikaw na ang bahalang mamahala sa lahat. Papagaling lang siya sa kulungan. Sekretaryo Bai, baka naman nagkakamali kayo ng tao. Ang proyekto ng pamilyang Few ay tinrabaho ko sa loob ng 1 taon. Pero hindi ko man lang nakaharap si Binibining Few. Tapos siya, ano ba ang karapatan niya? Dahil lang sa isang salita ni Binibining Few, ang usapin ng kanyang tagapagligtas ay obligasyon na rin ng pamilyang Few. Paano naman siya naging tagapagligtas ng pamilyang Few? Hindi niyo ba alam? Sa bagay, mismo si Ginang Lu ay hindi kailanman nagbanggit tungkol dito. Ang babaeng iyan, may kahina-hinala sa pinanggalingan niya. Imbestigahan niyo siya. King! Sandali lang, ang pakikipagtulungan sa pamilyang Few ay nasa ilalim ng pangalan ng Jisheng Pharmaceutical. Nalulugi na ang kumpanyang iyan sa loob ng 2 taon. At baon na sa matinding problema, dahil ikaw naman ang ganap na mamamahala sa lahat, ay kunin mo na rin pati ang buong pamamahala nito. CJ, pero hindi na mabenta ang mga lumang produkto ng Jisheng. Kaya kailangan ko nang gumamit ng bagong formula. Ang pamana ng pamilya mo. Kumuha ka ng patent para doon.
Para may opisyal na kasulatan. Para iwas gulo sa hinaharap. Hindi natin ipapapatent. Kailangang isapubliko ang formula sa patent. Ang pamanang iniwan ng tatay ko. Hindi ipapakita sa ibang tao. Bilang trade secret. Eksklusibong ipapagamit sa Jisheng. Ang sukat ng pangunahing sangkap. Ang tamang lakas ng apoy sa paghahanda nito. Hindi nakasulat sa papel. Nasa isip ko lang ito. Ang makukuha lang ng pabrika ay kalahati lang ng formula. Sige, pirmahan mo na, pirmahan mo na. Lolo, ito po, itabi ninyo. Tatlong buwan na, pero ikaw naman, pagkatapos mong magligtas ng tao, bigla ka na lang naglaho. Tuloy hawak ko pa rin ang kalahating resibo ng herbal soap stall para hanapin ka sa buong lungsod. Nagsara na ang stall. Nag-asawa na ang may-ari. Kahit nag-asawa na siya, kapatid ko pa rin siya. Ang nangyari noong gabing iyon, hindi ko makakalimutan habang buhay. Sa Yunlan Hotel, kapatid ko, wag mo nang pilitin kung nahihilo ka na. Pirmahan mo na itong stock agreement. Ihahatid ka na ni Kuya pa uwi. Pagkatapos niyang pumirma, kunan mo siya ng litrato habang lasing at isend sa mga direktor, ang tagapagmana ng pamilya Few. Kailangang palitan ng isang taong matino ang isip. May nakahalos at saa. Sa dami ng dosis na ito, kapag uminom ka pa kahit kalahati lang ng tasa, wala nang makakapagligtas sa iyo. Dadalhin ko ang takuring ito. Kung lasing ka nga ba talaga, pagsusuri ang magpapatunay. Darating ang mga pulis sa loob ng 3 minuto. Sino ang haharang sa akin? Sino ang magpapaliwanag? Ang resulta ng lab test ng saan na iyon, naitago ko pa rin. Ang magaling kong pinsan. Lagi akong itinuturing na tinik sa mata. Mula ngayon dito sa Linsaw. Ang gumalaw sa iyo, ay para na ring bumangga kay Fu Mingyu. Ang mansyon ng pamilya Shen. Nagbibigay galang lang ang pamilya Fu, hindi dahil may kakayahan kayo. Isang malusog na tao, buong araw na lang nagpapakulo ng gamot at nagluluto ng sabaw. Nagkukulang ba ang pamilya Shen sa pagkain mo? Fang Mifeng, umagang-umaga, bakit ang init ng ulo mo? Tama po kayo, ma. Kailangan ko na nga talagang magtrabaho. Sige ba? May singilin sa Jisheng Pharmaceuticals na 6,800,000 hindi masingil na utang. 2 taon nang nakabinbin. Lahat ng pumunta roon ay nabigo lang. Ikaw ang sumingil. Kapag hindi mo nasingil, huwag ka nang babalik. Hindi pwede yan. Kilalang mapanganib ang Hongyun Trading. Susubukan ko. Jian. Nandito po. Si Loqui ng Hongyun Trading ay hindi malinis ang galawan. Magpadala ka ng magbabantay sa kanya. Huwag mong hahayaang maagrabyado siya. Senyorito, hindi ba't sinabi ninyo na hindi kayo makikialam sa isa't isa? Ang utang ay sa Jisheng. Ang utang ang pinakikialaman ko. Naiintindihan ko po. Ang utang nga po pala ang pinakikialaman ninyo. Hong, ang batang may bahay ng pamilya Shen. Isang bihirang bisita, maniningil ng utang. Inaamin ko naman ang utang. Pero ang pera, wala ako niyan. May importanteng bisita si President Lo ngayon. Darating na rito si Miss Few ng Few Group. Kapag nakuha natin ang puhunan na ito, walang-wala ang 6,800,000 mo na yan. Ang amoy na ito ng gamot, ganitong klase na naman ng gamot, lumang tugtugin na yan. Miss Few, basta pirmahan nyo lang ang kasunduan sa pamumuhunan. President Lu. Mauna ka na. Ako. Hindi ako nauuhaw. Kanina ko pa binivideo simula nung pumasok ako. Huwag mong itatapon ang tsaa. Ipaubaya yan sa mga pulis para suriin. Si Fushigi ang may gawa nito. Inutusan lang ako ni Fushigi na gawin to. Parehong-pareho ang gamot na ginamit, at iisang kapatid lang din ang may gawa. Kailangan mo ba ng tulong? Problema to ng pamilya ko. Ako na ang bahalang mag-ayos nito. Pero ikaw, niligtas mo na naman ako ulit.
Sa villa ng pamilya Shen. 7,000,000. 460,000. Nakuha pati ang bayad sa multa ng kontrata. Nabalik na ang lahat. Bayad na ang lahat ng utang. Ano ang gusto mong kainin hapunan mamaya? Ipapaayos ko sa kusina. Sa longyuksuan na lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang tatay mo naman talaga ang mapilit na magdiwang tayo. Kaya lang naman ako sumama dahil nakisabay lang naman ako. Aba, hindi ba ito yung isa sa pamilya Shen? Yung asawang pampawin ng Malasbayan? Mrs. Shen, isinama mo pang kumain sa labas ang manugang mo. Hindi ka ba natatakot na mapasa sa iba ang malas? Ziang, ayusin mo yung pananalita mo. Bakit may mali ba sa sinabi ko? Walang trabaho, galing pang kulungan. Umaasa sa kakagising lang na, lalaking parang gulay para lang mabuhay. Manggagamit na babae, wala kang pakialam. Ang lakas pa ng loob mong sumagot. Nabalitaan ko na ang bagong planta ng Jisheng. Magkakaroon ng bidding sa susunod na buwan. Pagdating sa mga materyales sa konstruksyon, gusto niyo pa sanang makipag-usap sa pamilya Ki. Ganito na lang. Sa harap ng lahat ng tao rito, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Tungkol naman sa bidding, pag-iisipan ko. Ikaw, masyado ka nang mapang-api. Inaapi ba kita? Ano naman ngayon? Wala naman kasing sumusuporta sa pamilya mo. Luhod. Hindi na kailangan. Pero tungkol naman sa salitang suporta, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano talaga ang ibig sabihin niyan. At Mingyu, Long Yuxuan, may nagpapaluhod at nagpapahingi sa akin ang tawad dito. Sino namang hangal yan? 10 minuto. Nagkukunwari ka lang, sino namang tinatakot mo sa kasabwat mo? Manager, nanggugulo ang babaeng ito. Bakit hindi mo pa siya palayasin? Mrs. Isang mahalagang bisita rito si Ginoong Ki. Kung hindi niyo naman kayang magbayad dito. Sige po. Phew. Miss Phew. Natakot ba kayo? 30% ng shares ng Long Yuexuan ay pagmamay-ari ng pamilya Phew namin. Manager Kian, napanood mo lang kung paano bastusin ang tagapagligtas ko. Nanonood ka lang ba? Miss Phew, hindi ko po alam na siya pala ay. Hindi mo alam. Iyan mismo ang problema sa iyo. Sisisantihin ka na, at hindi ka na makakabalik dito kailanman. Tungkol naman sa pamilya Ki. Ang utos ko na lumuhod ka. Ipararating ko mismo kay Chairman Ki sa eksaktong paraan. Miss Phew, isang malaking pagkakamali ito. Misunderstanding lang po talaga ang lahat. Lumuhod ka, humingi ka ng tawad kay Yaong Mistress Shen. Ang manugang kong ito, gaano pa kaya karaming lihim ang tinatago niya? Yaong Mistress, may mahalaga po akong sasabihin. Tungkol po sa Jianyun Chamber of Commerce. Nasa kritikal na kondisyon ang asawa ni President Ho. Nagtipon-tipon na ang mga pinakasikat na doktor sa lungsod para suriin siya. Pero wala ni isa sa kanila ang makapagsabi kung anong gagawin. Nag-post na si President Ho sa social media. Naghahanap siya ng mahusay na doktor kahit saan. Gusto niyo po bang sumama para tingnan ito? Elderly. Mga kasama, wala na ba talaga tayong magagawa? May mga palatandaan ng heart failure ang ginang. Pero ang mismong sanhi ng sakit, hindi ko matukoy kahit anong gawin ko. Kahiya-hiya talaga. Mr. Hu, iminumungkahi ko na operahan siya agad. Para naman sa tradisyonal na panggagamot. Sa totoo lang kung hindi nyo mamasamain, walang silbi ang pagkuha lang ng pulso. Acupuncture, placebo lang yan. Kung dyan kayo aasa, para nyo na ring mismong sinukuan ang misis nyo. Ang lakas ng loob mo. Libo-libong taon nang ipinapasa ang tradisyonal na medisina ng China. Dahil lang ba matagal na ang kasaysayan yan? Hindi ibig sabihing epektibo na yan. Ikaw, mapapagaling mo ba siya? Maputla at parang walang buhay ang mukha niya. Pero kakaiba ang kintab ng kanyang mga kuko. May hindi tama rito. Chairman Hu. Ang sakit na ito.
Kaya ko tong gamutin. Sumiyaw. Siya. Sino ba ang batang babaeng ito? Siya ang young mistress ng pamilya Shen. Marunong din siya ng kaunti sa medisina. Young mistress ng pamilya Shen. Mr. Hu. Ngayon pati ba naman ang mga may bahay ay nakikisali na rin sa panggagamot. Iha. Hindi biro ang paggagamot. Pati nga akong may mahabang karanasan ay hindi malaman ang sanhi. Tapos ikaw na isang bata pa lamang. Nahanap ko na kung ano ang sanhi ng sakit. Matandang Li, maaari ko bang maitanong? Ang nakita niyo sa pulso niya ay paghina ng puso. Pero naisip niyo ba na ang pulso ay resulta lamang at hindi ang tunay na sanhi? Ang pulso ay resulta at hindi ang sanhi. Tama na. Lumalala ang lagay ng pasyente bawat minuto. Mr. Hu, huwag mong hayaan ang isang bata na gamiting praktisan ang buhay ng asawa niyo. Iha. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Pero paano kung... Walang paano kung... Kung hindi ko siya mapagaling, babaliin ko ang set ng mga karayom na ito sa harap ng lahat. Isa-isa kong babaliin ang mga ito. Hisha. Ang mga karayom mong iyan, kanino mo natutuhan ito? Ginoong Li. Kaya mo ba akong sabayan? Ang matandang ito ay sasabay sa iyo. Isang eksperto sa medisina. Ginoong Li. Ang ugat ng sakit ay wala sa puso. Nasa dugo. Isang bihirang parasito na may kasamang naipong heavy metal na naipon sa katawan sa loob ng maraming taon. Ang pinagmulan nito ay ang mga peking imported na gamot na ito. Ang paghina ng puso ay bunga lamang nito. Parasito. Heavy metal. Walang patunay ang salita mo. Kuhanan ng dugo para masuri. Lalabas ang resulta pagkalipas ng 1 oras. Pero hindi siya makakapaghintay ng 1 oras. Siyam na karayom ng muling pagkabuhay. Patatagin muna ang tibok ng puso bago ilabas ang lason sa katawan. Ang reseta ay pamana pa ng pamilya ko. Ginoong Li, sasabihin ko ang mga sangkap at kayo ang kumuha ng gamot. Ginoong Hu. Ano ang nangyari sa akin? Gising ka na. Wen Yin. Tugma ang blood test. Lahat ay tugma. Binabawi ko ang sinabi ko tungkol sa placebo. Pakiusap. Tanggapin mo akong estudyante. Hindi pwede. Senyorita, dakilang manggagamot na si Lu. Dakilang guro. Mula ngayon ang mga pinto ng Renji ay laging bukas para sa inyo 24 oras. Siyam na karayom ng pagkabuhay. Binibini. Ang guro mo ba ay si Ginoong Xinglin? Siya nga po ang aking guro. Ipagpatawad ninyo ang aking kawalan ng galang. Ang dakilang medisina ng Huaxia, isang napakalaking karangalan, aking munting tagapagligtas. Hindi mo tinanggap ang pera, ayaw mo rin ng mga regalo, hayaan mo man lang akong magpasalamat sa iyo. Ang Giant Black Gold Card, 18 piraso lamang nito ang naipamigay sa buong Linsaw. Ang maihawak ng card na ito ay ang iginagalang na panauhin ng aming samahan. Tanggapin mo ito, sa Linsaw. Walang pintuan na hindi mo mapapasukan. Ginang, may bayad po ang aking panggagamot. Natanggap ko na ang 6,800 na bayad. Hindi ito bayad sa paggagamot. Ito ay mula sa akin, si Zhu Wenyin, bilang pagpapahalaga ko sa iyo. Kung gayon, maraming salamat po, Ginang. Hayagang binawi ng ekspertong si Marcus ang kanyang sinabi. Trinato siya ni Elderly bilang kanyang guro. Tinatawag siyang dakilang guro ni Director Jaya sa lahat ng makasalubong niya. Ngayong hapon, binigyan siya ng card ni Ginang Zhu, ang Giant Black Gold Card, ang 18 card ng pamilya Zhu. Ito ay ibinigay mismo ng asawa ng Pangulo. Gian. Opo. Ipabook mo rin ako para sa kanyang konsultasyon bilang eksperto. Ha! Isa akong pasyente. At siya naman ang doktor. Ang pagpapatingin muli ng pasyente ay tama at nararapat lamang. Luke Xiaozhao. May utang ang ate mo. Sumama ka sa amin. Ano nang ginagawa nyo? Walang utang ang ate ko. Villa ng mga siya.
Huwag mo na akong intindihin. Huwag na huwag mo. King! Huwag mong sisihin si mama kung maging malupit man siya. 1,800,000. Ibalik mo, pati ang orihinal na kasunduan. At ang recording na iyon. Isama mo na ang backup. Burahin mo lahat yan. Subukan mo pang tumawag muli sa pulis. Napakalakas ng koneksyon ni Boss Wang ng Panshi at wala siyang inuurungan. Ipinadala ko na sa iyo ang lokasyon. 8 son. Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang. Hawak ko na ang tao. Kapag nagkaproblema kailangang doblehin ang bayad. Huwag kang mag-alala. Isang babaeng galing lang naman sa kulungan ang isang yan. Wala namang magagawa yan. Pulis ba ito? Ilegal na ikinulong ang kapatid kong lalaki. Nasa bodega ng Panshi Business sa timog ng lungsod ang tao. Attorney Zhang. Ang recording at video ng pangingikil na ipadala ko na sa iyo. Pangingikil at kidnapping. Pinakamataas na parusa. Kayo po ba si Don Wang? Ako po si Lu Qingkai. Noong nakaraang buwan ang inyong atake sa puso. Opo, ako nga po iyon. Don Wang. Ikinulong po ng anak ninyo ang kapatid ko ngayong gabi. Ang cute naman. Ikinulong ang kapatid ng tanyag na manggagamot na si Lu. Utang ko ang buhay ko sa kanya. Gusto mo ba akong mamatay ng hindi matahimik? Hindi ko talaga alam. Kalagan niyo siya. Humingi ka ng tawad. Ihanda ang sasakyan. Sir Wang. Di ba may usapan tayo? Layas, kahit bigyan mo pa ako ng 1,000,000, hindi niyan mababayaran ang sermon ng tatay ko. Darating na ang mga pulis. Magdasal-dasal na kayo. Dakilang Dr. Lu. Ibinalik na po namin siya sa inyo nang walang kahit isang galos. Bukas ng umaga isasama ko ang lahat sa presinto para sumuko. Hahaharapin namin ang parusa at babayaran ang danyos nang walang kahit anong reklamo. Ek! Galit ako sa sarili ko dahil wala akong silbi. Hindi kita nailigtas 3 taon na ang nakakalipas. At hanggang ngayon pabigat pa rin ako sa iyo. Kapatid kita. Ek! May isang bagay na 3 taon ko nang kinikimkim. Noong gabing dinala ka, may sinunog na isang tumpok ng mga papel si Ate Manman. Kasama na doon ang selyo ng kumpanya, yung kulay pula. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, bumaba ako habang madilim pa, at pinulot ko ang kalahating pahina na natira. Bata pa ako noon, kaya hindi ko kayang sabihin, Ek! Ang kalahating papel na iyon. Itinago ko sa loob ng 3 taon. Hindi mo naman talaga ginawa iyon, di ba? Siya ang nagmanyobra ng mga account, di ba? Xiaozhou, ang lahat ng naaalala mo, isa-isang salita, isulat mo, papel lang ang nasusunog. Ang hindi kayang sunugin, ay ang atraso. Man. Ang pahinang ito, inilista na ni ate para sa iyo. Ek! Tumawag ang pulis, sumuko si Wang Dabiao kaninang umaga. Inamin niya lahat, sabi niya inupahan lang siya. Kusa siyang huminto, para gumaan ang parusa sa kanya. Ang mga atraso niya, batas ang sisingil. Ang nagbayad sa kanya, walang makakatakas kahit isa. Ek! 15,000 iyon, ang mahal naman. Pwede pa naman magamit yung luma ko kapag ipinaayos. Kayong dalawa, flagship area ito. Huwag ninyong basta-basta hawakan ang mga demo unit. Kapag nasira ninyo iyan hindi ninyo mababayaran. Sun Yu, bakit mo pa kinakausap ang mga ganyang klase ng tao? Tingnan mo nga ang suot nila. Nagsama pa ang magkapatid. Hindi man lang sila karapat dapat bumili. Bakit ka nanlalait? Nilalait ka. Pinupuri nga kita. Ganito na lang, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka maawa pa ako at bigyan kita ng isa. Huwag na. Ito. Pakibalot. Anong card ang gagamitin mo? Ang Jayan.
Giant yun black gold card. Peke siguro yan. 18 piraso lang ang ganyan sa buong linsaw. Sino siya para magkaroon yan? Pa, may nagpapanggap na mayaman gamit ang peking black gold card. Pumunta ka na rito dali. Nasaan ang card? Akin na, titingnan ko. Pang-18. Kakalabas lang yan sa internal newsletter ng Chamber of Commerce noong nakaraang araw. Personal na regalo ni Madam Zhu. Lulu. Miracle Dr. Lu. Pa, bakit ka nanginginig? Aking tagapagligtas. Nabalitaan ko na may nanggugulo sa iyo. Handiaw, humingi ka ng tawad, bilis. Pa, hindi ba isa lang naman siyang? Isang karayom lang ang ginamit niya para iligtas ang buhay ni Madam Zhu. Binangga mo ang buong linsaw. President Tang, kung hindi mo madisiplina ang pamilya mo, huwag mo na ring pakialaman ang negosyo. Bukas, magkita tayo sa GC Department. Pasensya, patawad po. Tara na, sasamahan ka ni ate na pumili. Ako ang magbabayad ngayon. Madam, may bayad ang panggagamot ko. Alam ko, hindi ako tumatanggap ng limos. Kung ganoon, isipin mo na lang na ito ay regalo ko para sa pagpasok sa eskwela ni Xiaozhou. Sige na, ayos ba? Gaano karaming tao ba talaga ang kakilala mo? Hindi marami. Isang pahina lang. Isa lang. Lolo, nakasingil naman ang Jisheng nitong nakaraang quarter. Pero ang mga libro, ang distribusyon, at ang formula, ay hawak lahat ng isang tagalabas. Ano ang tawag doon? Iyon ang tinatawag na pagkawala ng kontrol sa negosyo ng pamilya. Pa, hindi naman sa pinag-iinitan natin siya. Hayaan nating si Yanzhao ang mamahala, para ayusin ang pamamalakad, ng 6 na buwan. Kapag maayos na ay ibalik na lang sa pangalawang pamilya, para maging opisyal at walang masabi ang iba. Sige, aprobado. Mag-turnover na bukas din. Sobra na sila. King K, ikaw ang nag-iisang nagligtas sa negosyong ito. Hindi natin pwedeng hayaan na lang. Pa, ayos lang po. Ang selyo, ang mga libro, at ang mga susi, kumpleto na. President Shen, tanggapin mo ito. Ganyan ka ba kadaling sumuko? Akala ko pa naman ay magwawala ka. Siya nga pala. Nakalimutan kong batiin ka. Mag-ingat ka na lang. President Shen, ang 3 linya ng produksyon para sa pangunahing gamot ay huminto lahat. Anong huminto ang pinagsasabi mo? Buksan ang mga makina, hindi po mabuksan. Ang formula ng pangunahing produkto ay lihim ng negosyo ni Lu King, eksklusibong lisensyado sa kanya. Nakasulat ng malinaw sa kontrata na sa sandaling magbitiw siya, walang bisa ang otorisasyon sa mismong araw na iyon. Gumawa lang tayo ng isa pang bote. Paglabag na iyon sa batas, kasuhan siya. May record iyan sa patent office. Hindi ako naniniwala. Walang record. Hindi kailanman isinapubliko ang formula mula simula hanggang huli. Boss Shen, kahit hindi tayo takot sa demanda, ang sukat ng pangunahing sangkap, ang tamang kontrol sa init ng pagluluto, hindi kailanman isinulat sa papel. Sa buong pabrika, walang nakakaalam kung paano timplahin iyon. Ang mga selyo, ang libro ng kwenta, ang mga susi. Napakabilis niyang ibinigay ang mga iyon. Pero maliban dito, hindi niya ibinigay. Boss Shen, mga notis ng paglabag sa kontrata. Sa loob lang ng isang umaga, 37 na. Nagmamadali na ang lahat ng distributor para sa mga produkto. 800,000 kada araw ang penalty. Hindi natin siya madedemanda. Ang formula ay ang kanyang personal na trade secret. Siya mismo ang nag-draft ng mga tuntunin ng otorisasyon. Mismong si Lolo ang pumirma doon. Tayo mismo, bago natin ito tanggapin.
Walang nagbuklat sa ikatlong pahina. Noong araw ng turnover napakasaya ng ngiti niya. Yon pala may patibong na naghihintay dito. Nagkakagulo na ang unang pamilya. 800,000 ang nawawala kada araw. Hindi mo ba pupuntahan? Ano namang ikinamamadali mo? May kani-kanyang talab ang gamot, at ang tao ay may sarili ring ugali. Kung hindi pa sapat ang init, hindi lalabas ang tunay na lasa. King! Nalulugi ang Jisheng ng 800,000 araw-araw. Kapag nakasara pa ito ng isa pang linggo, masisira na ang reputasyon natin. Ikaw, bumalik ka na para pamunuan ang sitwasyon. CJ, 2 kondisyon. Sabihin mo. Una, dapat naroroon ang buong board of directors para sa 5 salitang binili sa loob ng kulungan. Humingi ng tawad sa akin sa harap ng lahat. Pangalawa, dapat maging malaya ang pamamahala sa Jisheng. Nakasulat sa itim at puti. Sino man sa pamilya Shen ay hindi na pwedeng makialam pa. Sinasamantala mo ang sitwasyon natin. Manahimik ka. Sige, masusunod ang lahat ng gusto mo. Tungkol sa mga nakaraang sinabi kay Ginang Lukingkay, na walang paggalang. Ako, bilang kinatawa ng unang pamilya, ay formal na humihingi ng paumanhin. Tandaan ninyong lahat ito, mula ngayon. Sino mang magbanggit pa ng 3 salitang dating bilanggo, ay para na rin kinalaban ako mismong si Shen Heming. ₱5. Hello, si Mr. Qin ba ito, tungkol sa bagay na binanggit niyo noong nakaraan? Sa silid tulugan ni Shen Yanli. Senyorito, nalaman ko na po, noong kamakalawa si Senyorito Yansao, ang mga lihim na record ng transaksyon ng Jisheng ay ibinenta sa isang investment company. Nang sundan ko ang pinagmulan ng kumpanyang ito. May 3 shell company, ang bumili para sa inyo, ng Kingling Sanadomi Company. Ay konektado rin sa parehong pinagmulan, ugat. Sila ay iisang tao lang. Sino? Kinglong Capital. Qin Zonghong. Tito Qin. Lumang kalaro ni Lolo sa baraha. Si Tito Qin na 20 taon ko nang tinatawag na Tito. Nagpanggap na kabit ng 6 na buwan. Isang tito lang pala ang mabibingwit ko. Ituloy mo lang ang pagpapanggap, alamin mo kung ano ang gusto niya. Isang taong may hawak na 10 bilyon. Nagpakahirap ng ganoon para lang lasunin ako. Kung pamilya Shen lang ang habol niya, hindi sapat iyon. Kung ganoon ano ang habol niya. Ang bagay na hinahabol niya, siguradong mas mahalaga pa kaysa sa pamilya Shen. Tindahan ng mga lumang libro. Manong, tumatanggap ba kayo ng mga lumang aklat sa medisina? 3 taon na ang nakalipas. Isang sulat kamay na kopya, GN manuscript. Iha, hinahanap mo rin ba ang aklat na ito? Rin. Ang misteryoso naman. Simula noong nakaraang buwan, madalas may nagpupunta rito para magtanong tungkol sa aklat na ito. Nag-alok sila ng 500,000 para lang sa kalahati ng aklat na iyon. Sino naman ang magbabayad ng ganoon kalaki? Naka-Amerikana at formal ang suot. May gintong tatak ang business card nila. Kinglong Capital. Sabi nila ay para raw sa boss nila iyon. Kahit magkano pa ang halaga, kaliwaan kapag nakita ang aklat. Iha. Isang lumang aklat sa medisina. Sulit ba talaga iyon? Baka hilig lang talaga nila ang ganoong bagay. Manong, may balita na. Itabi mo muna para sa akin. Hanggat hindi nakasulat sa papel ang formula, walang sinumang makakapagnakaw nito. Iyan ang unang bagay na itinuro sa akin ni Papa. Kaya naman hanggang sa kamatayan niya, hindi niya isinuko ang kanyang kwaderno. Isang kwaderno na mahigit 10 taon nang hindi na ilalathala. Biglang may nag-alok ng 500,000 pabuya, hindi para bumili ng libro, kundi para makuha ang formula. Ang mga taong nagtulak kay Papa sa kamatayan noon, hinahanap pa rin ito hanggang ngayon.
Inumin mo na ang gamot mo. Maraming salamat sa iyo aking asawa. Bakit mo ba ako tinitingnan? Shen Yanli. Ang tagal mo ring nagpanggap. Hindi ka ba napapagod? Masyadong maayos ang pagtibok ng pulso mo. Halatang pinipigil mo lang ito. Ang taong talagang kumatose. Mabilis at magulo ang tibok ng pulso. Isa pa. Noong araw na tinurukan kita ng karayom, ang pang-apat na karayom ay tumama sa sensitibong bahagi na nagdudulot ng sakit. Ang paghinga mo, huminto ng panandalian. Kaya mong magpanggap, pero hindi ang baga mo. Sa unang araw pa lang, nalaman ko na agad. Mula pa sa unang araw. Sige na nga. Hindi na rin ako magpapanggap. Paano ito napunta sa iyo? Noong inaalam ko kung saan nanggaling ang lason, natuntun ko na may nag-aalok ng malaking pera para dito. Kaya naman inunahan ko na sila. 600,000. Nakuha ko ito mula sa nagtitinda ng mga lumang gamit. Balak ko sanang gamitin ito bilang pain. Hindi ko akalaing wala akong mahuling isda, at ang asawa ko pa ang una kong nabitag. Gusto mo ba itong makuha muli? Pwede kang makipagsosyo sa akin. Kwarto ni Shayan Li. Linawin muna natin. Ang laso na kinglingsan sa katawan mo, at ang nagpabagsak sa aking pamilya Wen noon, ay iisang uri ng lason. Pamilya Wen. Ang pamilya Wen ng Jian Hall, ang tatay ko na si Wen Boheng, ang huling may-ari ng Jian Hall, ay niloko sa isang patibong kaya nawala ang lahat ng aming ari-arian, at pinahina pa ng laso na ito ang kanyang katawan, hanggang sa mamatay siya sa labis na pighati. Nawawala ang nanay ko. Ang cellphone ay pinaglaban ng aking tatay hanggang kamatayan para lang maiwan. Ang galamay na naglason sa akin, at ang bumibili na nag-alok ng gantimpala para sa kasulatan, ay parehong si King Long, Qin Zonghong. Ang nagpahamak sa iyo, at ang nagpahamak sa aking pamilya Wen, ay iisang grupo lang. At may isa pa. Pantanggal lang ng natitirang lason ang mga karayom na ito. Pero ang reseta para tuluyang mapagaling ay nasa pahinang ito. Ihahanda ko ang gamot base rito, sa loob ng 3 yugto ng gamutan, para tuluyan kang mapagaling. Kaya pala kailangan mo ang cellphone. Ay para iligtas muna ako. Nagkataon lang iyon, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Magpakilala tayong muli. Shen Yanli. Walang kabit. At hindi rin may sakit. Lu Qingke. Apelyidong Lu, pero ang pinagmulan ko ay sa pamilya Wen, kaya simula ngayong gabi. Peking mag-asawa. Tunay na magkakampi. Kamay. Dapat may katapatan sa alyansa. Halos kalahating taon din. Nagkunwaring sumusuka, nagkunwaring nahimatay, nagkunwaring nanginginig ang kamay. Sa wakas, hindi na kailangang magkunwari. Senyorito, senyorita. Kwarto ni Shen Yanli. Ang operasyon ng King Long. Sa labas mukha itong pamumuhunan. Ngunit sa likod nito, umaasa sa isang lihim na pondo para magpaikot ng pera. Putulin ang daloy ng pondo nito. Ako na ang bahala dun. Ang ilang mga matagal ng kaibigan ni Ginoong Li ay nagkataong kasama rin sa pondong yun. Ako na ang bahala sa mga koneksyon. Kung sino sa kanila ang may dating karamdaman. Sino ang umiinom ng milagrong gamot na inirekomenda niya. Sa isang mesa ng konsultasyon, kaya kong alamin ang lahat. Ginagawang himpilan ang mesa ng konsultasyon. Mrs. Sa ginagawa mong yan bilang doktor, hindi ka ba nakokonsensya? Nagpapagaling lang ako ng mga may sakit. Kasabay nito ay nakikinig lang ako sa kanila. Kusa namang nagsasabi ang mga pasyente. Wala akong dapat ikakonsensya. Ang therapy center na inirekomenda ni Pangulong Qin, doon ako pumunta ng 3 buwan. Senyorito, ang 3 shell company sa pondo ay nagsisimula ng maglipat ng pera. Ang kasunduan sa pakikipagtaya sa King Long ay matatapos na sa susunod na buwan. Sabihan mo ang mga matagal ng kaibigan na isara ang mga lagusan ng isa-isa. Isara ito ng dahan-dahan. Baka magulat ang mga isda. Ang pera niya
30% nito ay nakalaan sa isang proyekto ng bagong gamot, at may isang bagay na kulang sa proyektong ito. Kinglong Capital, Zhuanglong Capital. Tito Qin, naibigay ko na sa inyo ang kwenta, at natanggap ko na rin ang pera. Pero parang may hindi maganda sa sitwasyon ngayon. Nabawi na ng babaeng iyon ang Jisheng. Pakiramdam ko talaga, may mga matang nakamasid sa akin. Gusto ko nang tumigil. Yan Zhao. Alam mo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ng mga orchid? Ano yun? Ang mailipat ng paso. Nakabaon na ang mga ugat nito. Kapag nagalaw, ay masisira lang ito. 2023-24-12. Ikaw, may inihanda ka palang plano sa simula pa lang. Hanggat hindi tumatagilid ang bangka, mananatili lang itong walang kwentang papel. Kapag sumakay ka sa bangka ko, wala nang babaan pa. Mayroon lang, mga lumubog na, at mga patuloy na sumasagwan. Bumalik ka na. Masyadong malalim ang pagkakatago ng formula. Pinalitan ng pangalan ang pangunahing sangkap, at naging paliko-liko rin ang paraan ng mga katulong na sangkap. Pero ang paraang ito ng paglalagay ng pangunahing sangkap, 30 taon na. Ang pamilya ng Jiantang lang, ang gumagawa nito ng ganoon, ang bagay na 15 taon ko nang hinahanap, ay biglang lumitaw ng kusa sa linsaw. Ang tubig sa pamilya Shen, ay dapat na ring guluhin, kung hindi ito guguluhin, ang kalahati ng manuskritong iyon, paano ito lulutang ng kusa? Sala ng pamilya Lu. Binibining Lumanman, ang dati mong pinagtrabahuhang kumpanya, sa muling pagsusuri ng mga hawak na kwenta 3 taon na ang nakalipas. May natuklasang bagong problema, ito ang abiso para sa pagtulong sa investigasyon. Ma, ako na ang iniimbestigahan nila. Kapag muling kinuwenta ang mga tala noong taong iyon, hindi siya ang aako sa kasalanan, kundi ako, makukulong ako. Bakit ka natataranta? Wala naman silang testigo o patunay, maliban na lang kung idiin natin siyang muli. Para maniwala ang lahat na ang krimen ay talagang ginawa ni Lu Qingkai. Pamimiki ng pirma, pagbago sa mga petsa. Ma, krimen ng perjury yan, mapapahamak tayo, mapapahamak si Tian. Kapag nabaligtad niya ang kaso, makukulong si Manman, ang kasal mo, ang kumpanya mo, lahat yan madadamay. Ngayon, siya ba ang babagsak, o tayo? Ako ang pipirma, ang pirma niya. 10 taon ko nang ginagaya. Opisina ng abogado. Una, ang nakasulat na pahayag ni Xiaozu, may pirma, at may tatak ng daliri. Pangalawa, ang naligtas mula sa sunog 3 taon na ang nakalipas. Nakalahating pahina ng orihinal na dokumento na itinago ni Xiaozu sa loob ng 3 taon. Tatak ng selyo, batch ng tinta, pinagmulan ng papel, sa dati niyang kumpanya, mga libro ng kwenta noong taong iyon. Pareho ang pinagmulan at batch, pirma ng nag-asikaso sa halagang iyon. Lumanman. Pangatlo, 3 bahagi sa mga file ng kaso noong taong iyon. Mga depekto sa proseso, binibining Lu. Apela. Opisyal lang na isampa ang kaso ngayon. 3 taon na. Vilya ng pamilya siya. Qingkai. Nagkamali si Mama. Nakaluhod na si Mama sa harap mo. Pagbigyan mo na ang ate mo. Hindi niya kayang makulong. Ikakasal pa siya. Alang-alang naman sa pagpapalaki ko sa iyo. Magkano ba ang kailangan mo? Ibebenta ni Mama ang lahat. Ang 600,000 dot ng pamilya Shen. Ibabalik ko sa iyo ng buong buo. Tumayo ka. 600,000. Itabi mo na lang yan para kumuha ng abogado. Noong 3 taon na nakakulong ako, dinalaw mo ba ako kahit isang beses man lang? Ang pera ng kompensasyon ko. Noong ginastos mo iyon, nanginig ba ang kamay mo? Alam kong nagkamali ako. Hihingi ako ng tawad sa iyo gamit ang mga luha ko. Naniningil ako sa panggagamot. Hindi ako tumatanggap ng luha. CJ. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Kung gagamit ako ng ibang paraan.
Villa ng pamilya siya. Binibining Looking Kay. May nagulat sa iyo gamit ang tunay nilang pangalan para sa iligal na panggagamot. Pakiusap, makipagtulungan ka sa investigasyon. Tungkol sa iligal na panggagamot, kaya ko iyang sagutin ngayon din. 3 taon sa kulungan. Nagtrabaho ako sa ilalim ng doktor sa kulungan na si Cheng Suiji. May kumpletong record ang klinika tungkol doon. Noong pagsusulit noong nakaraang taon, nakuha ko ang aking lisensya. I-verify namin ang lisensyang iyan. Pero para sa isa pang issue, kailangan pa rin naming hilingin na sumama kayo sa amin. Siyempre naman. Kalokohan yan. Ang aking manugang, siya ay. Nay. Ayos lang po. Wala naman akong ginawang masama, kaya wala akong dapat ikatakot. Babalik din po ako agad. Mansyon ng pamilya Shen. Ang kisili sa bahay. Sino ang kukuha niyan doon? Bukod sa atin. Ang pamilya lang ng panganay ang may gawa niyan. Hay! Kung alam ko lang sana. Hindi ko na sana ginawa yun noon. Ang tubig, lumabo na. Ipakalat ninyo ang balita, kung sino man ang may hawak ng telepono ni Jian. Ngayon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para ilabas yan. Nadadamay na ang pamilya Shen sa usap-usapan. Dapat na tayong maglabas agad ng pahayag, para ilayo ang pangalan natin sa kanya. Sabihin natin na ang mga ginawa niya ay walang kinalaman sa pamilya Shen. Hayaan mo muna akong pag-isipan pa ito ng mabuti. Mansyon ng pamilya siya. Lumayo sa kanya. 6 na buwang nakahiga ang anak ko at walang malay. Sumuko na ang lahat ng sikat na doktor sa lungsod. Sino ba ang nanggamot at nagpagising sa kanya? Sino ang nagligtas sa buhay ni Madam Zhu? Nang matigil ang operasyon ng Jisheng, sino ang nagpanumbalik nito? Kung masamang babae ang aking manugang, sino naman ang sumalba sa buhay ng aking anak? Tama ang sinabi ng asawa ko. Ang pamilyang ito ay hindi maglalabas ng pahayag na ito. Salamat. Jian, ipaalam mo na sa lahat. Bukas ng 10:00 ng umaga, ang press conference. Oras ko na para humarap sa kanila. Sa Yuzhou International Exhibition Center, ang press conference ng pamilya Shen. Sino ang mamumuno nito? Ang panganay na nakaratay sa kama. Nagbibiro ba kayo? Pasensya na kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako si Shen Yanli. Hindi ako paralisado. Hindi ako baliw. At hindi rin baldado. 1 taon na ang nakakaraan. May naglason sa akin. Para mahuli ang taong naglason. Nanatili ako sa kama. At nagkunwaring kumatos ng 6 na buwan. Ang pagtayo ko rito ngayon ay para maghayag ng isang bagay lamang. Ang taong naglason sa akin ay nahanap na. Ang pinagmulan ng lason. Ang mga transaksyon sa pagbili. Ang daloy ng pera. At ang traidor na naglabas ng kiki sa bahay ko. Ang lahat ng ebidensya, ngayon ay, ipinasa na sa mga pulis. Tungkol naman sa aking asawa, si Lu King. Hindi siya masamang babae. Siya ang nag-ahon sa akin mula sa bingit ng kamatayan. Sa bawat tahi ng karayom, upang ibalik ang buhay ko. Madam. Nakauwi na po tayo. Siya group. Officer, nagkakamali yata kayo. Ang isinumbong ko ay si Lu Qingkai. Ang supply chain, ang cash flow, ang testimonya ng dummy. Nandito lahat. Ang ebidensyang ginamit mo sa pagsumbong ay inimbestigahan na rin. Bitawan ninyo ang anak ko. Yan Zhao, magsalita ka naman. Sabihin mo kay mama na hindi ito totoo. Mama, gusto ko lang naman makuha ang posisyon ng presidente. Ang sabi ni Qin Zonghong. Papatulukin lang daw si Yanli ng sandali. Sa altar ng pamilya Shen Papa. Gusto ko lang namang patunayan ang sarili ko. At sa patuloy kong pakikipaglaban, ang sarili kong anak ay nawala na sa akin. Buong buhay akong nakipaglaban. Ang unang pamilya at ang pangalawang pamilya. May napanalunan ba tayo kahit isa? Hipag. Patawad sa nagawa ko sa iyo bilang tiyahin mo. Ang bawat masamang salitang sinabi ko sa iyo ay tinatanggap ko lahat.
Nakikiusap lang ako sa iyo. Nasabihan si Yanli sa harap ng mga pulis na magsabi ng totoo para kay Yanshao. Kung ilang taon man ang nararapat, ay iyon na nga ang maging dusa. Huwag lang siyang pagbintangan ng mali, at huwag na ring dagdagan pa. Pagbawi sa yung Chamber of Commerce, mayroong espesyal na agenda bago magsimula ang pagpupulong ngayon. Ginoong Shen Yanli at Ginang Luking kay tuloy po kayo. Milagrong nakaligtas si Yanli sa bingit ng kamatayan, at tiyak na may magandang buhay na naghihintay sa kanya. 15 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Wen ng Jian Tang, sa loob lang ng isang gabi, kusang loob na isinalin ang kanilang 100 taong negosyo. Ito ang lahat ng 7 kasunduan sa paglilipat noon. Pagkatapos suriin ng korte ang sulat kamay at mga dokumento, ang pinakaimportanteng pahina ng bawat isa, ay pinalitan at muling binuo pagkatapos pirmahan. Ang tatay ko na si Wen Boheng, ay pumirma para sa pagpapalawig ng pautang. Pero sa mga opisyal na record, naging ganap na paglilipat na ito ng buong pagmamay-ari. At ang tatay ko, ang misteryosong sakit na nagpalumpo sa kanya sa kama ng 2 taon. At ang lason kay Shen Yanli, ay iisang uri lang ng lason. Ang huling nakinabang sa 7 dokumentong iyon, nang busisiin ang 3 layer ng mga kumpanya, ay ang Kinglong Capital. Sabi-sabi mo lang yan, mga basurang nakuha mo lang sa mga lumang papel. At may lakas ka pa ng loob, kung hindi sapat ang mga lumang papel na yan, may mga buhay na saksi pa. Ang taong gumawa niyan para sa inyo noon, ang abogadong nagpalit ng mga pahina, ay sumuko na sa pulisya noong nakaraang linggo. Ang pinanggalingan ng laso na ginamit sa akin, ay itinuro rin kayo. Ay nga pala, si Fu Shiji na tumulong sa inyong maglagay ng lason at mag-set up ng 2 beses, ay nakulong na rin kahapon. Ang resibo ng kasong kriminal, at ang sibil na demanda para sa danyos, ngayong araw, ay sabay-sabay na ipapadala. Ang pamilyang Wen, ay may tagapagmana pa. Ang cellphone na 15 taon ko nang hinahanap, ay pag-aari pa rin ng pamilyang Wen. Ang barko mo, ay lumubog na. Mababago ang hatol sa bagong paglilitis. Looking K, walang sala, luman man, paglustay ng pondo ng kumpanya, pagsisinungaling sa korte, masentensyahan dahil sa patong-patong na kaso. Ang peking ebidensya na ginawa nila, nabuking sa korte dahil sa pagsusuri ng sulat kamay. Baliktad na naging matibay na ebidensya para sa kasong pagsisinungaling sa korte. Sun K-Feng, pagbulsa sa perang pambayad pinsala, pag-uutos ng iligal na pagkulong, ibalik ang buong halaga ng pera, kakasuhan sa hiwalay na kaso. Manman. Ang manman ko. Ang araw na ito. 1,157 araw ko itong hinintay. Ate tingnan mo kung ano ito. Noong taong nakulong ka, ipinadala ng paaralan. Itinago ko ito ng 3 taon. Alam ko naman. Darating din ang araw na maibabalik ko ito sa iyo. Uwi na tayo. Bakit nakatunganga ka pa dyan? Naghihintay na ang buong pamilya para kumain. Wen antang sa lumang kalye ng Linshao. Labinlimang taon na ang nakalipas. Ang lahi ng pamilyang Wen ay nagpatuloy na naman sa wakas. King K, may isang bagay na pwede ko nang sabihin ngayon. Noong araw ipinagkatiwala ka ng nanay mo sa pamilyang Lu, hindi dahil malupit siya, kundi dahil hinahanap ng mga kaaway ang pamilyang Wen. Umalis siyang dala ang mga gamit para ilayo sa inyo ang panganib, para lang mailigtas kayong magkapatid. Alam niyo po ba kung saan pumunta ang nanay ko? Bago siya umalis, nakipagkita pa siya sa akin ng 1 beses. 2 salita lang ang sinabi. Sa timog. 3 araw, 17 eskinita. Madam, dapat ba nating gamitin ang mga koneksyon ni Ginoong Li? Hindi na kailangan. Ang ritmong ito. Kapag nagdidikdik ng gamot si Papa, ganito mismo ang ritmo. Sabi niya, tinuro daw ito ng aking ina. Ma! King K, ang aking king he. Ang laki na niya.
Ang damuhan ng bulwagan, ma. Tingnan mo, napakaganda ni ate. Maganda nga. Ang buhay natin ay bumalik na sa dati. Inaanyayahan po natin ang groom para sa kanyang mensahe. 6 na buwan ang nakalipas. Nagpakasal na kami minsan. Noong araw na iyon wala akong malay. At siya ay ibinenta lang sa akin. Kaya ngayon, nais kong sabihin ang matagal ko nang dapat sinabi. Looking Kay, noong una tayong ikasal, ibinenta ka lang sa akin. Pero ngayon, kusa ko na itong ginusto. Sa buong natitirang buhay ko, habang nanggagamot at nagliligtas ka ng buhay. Ako naman ang magiging sandigan mo. Ang mga naitala mo, sasamahan kita, nabantayan iyon ng pahina bawat pahina. Maaari ba? Shen Yanli, ang order na ito, walang bayad,